Bakit mapanganib ang porn sa isip at espiritu? One, nire-rewire niya utak mo. Literal. Tawag ng science. Dopamine hijack. Tawag ng Bible. Pagkaalipin sa kasalanan. Juan 8:34. Yung porn, binobomba utak mo ng fake na saya. Parang drugs, tapos hahanap-hanapin mo. Resulta, hindi ka na ma-excite sa asawa mo, sa totoong tao, sa simpleng yakap dust. Gusto mo lagi yung extreme. Roma 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang porn, binababoy yung utak na dapat binabago ni Lord. 2, ginagawa niyang bagay ang tao. Imbes na anak ng Diyos, nagiging laman na lang. Genesis 1:27. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Pero sa porn, wala nang dignidad, wala nang pangalan, katawan na lang. Tapos pag nakakita ka ng babae, lalaki sa kalsada, sa trabaho, sa simbahan, automatic utak mo, malaswa. Mateo 5:28. Sinabi mo na, nangangalunya ka na sa isip pa lang. Wasak na purity mo bago ka pa humipo. 3. Pinuputol niya connection mo kay Lord. Awit 66:18. Kung pinahalagahan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Real talk. Hirap ka na mag-pray, no? Tuyo na devotion mo. Walang luha na pag-iyak kay Lord. Kasi yung Holy Spirit nananangis. Yung konsensya mo, manhid na. Efeso 4:30. Ang porn at spiritual na lason. Unti-unti kang pinapatay. Pero akala mo relax lang. 4. Sinungaling siya sa tunay na pag-ibig. Ang porn nagtuturo. Sex, rash, wala ng commitment. Wala ng respeto, kanya-kanya. Pero sabi ni Lord, ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob. Hindi naghahanap ng sariling kapakanan. Reson Corinto 13:41b. Kaya dami wasak na mag-asawa ngayon. Kasi imbes na paano ko siya mamahalin, ang nagiging paano ko siya gagamitin. Pero tropa, may pag-asa pa. Raw 1:9, binanggit mo na. Pag inamin mo, patatawarin ka, walang too dirty para kay Lord. Si Maria Magdalena, 7 demonyo pinalayas sa kanya. Lucas 8:2. Pero ginawa siyang unang witness ng resurrection. Si Pablo, taga-usig ng church. Pero naging apostol. Kung napatawad sila, mapapatawad ka rin. Kung nabago sila, mababago ka rin. Paano lumaban at gumaling? 1, aminin mo kay Lord. Ngayon na, wag na bukas na lang, wag na itago. Awit 32:5. 2. Putulin mo access. Block mo sites. Delete mo apps. Lagay ka covenant eyes. Magpa-accountability ka. Mateo 5:29. Kung ang kanan mong mata ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Radical yan kasi radical kalaban mo. Pray, palitan mo ng salita ng Diyos. Pag inaatake utak mo, birahin mo ng verse. Awit 119:11. Iningatan ko ang salita mo sa puso ko upang hindi ako magkasala laban sa iyo. 4. Takbo ka sa tao, wag sa tago. Mag-confess ka sa mature na kapatid kay Kristo. Santiago 5:16. Ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan upang kayo'y gumaling. Kahiya? Oo, pero mas nakakahiya sa impyerno. Punuin mo utak mo ng malinis. Worship Bible exercise serve sa church. Spend time sa pamilya. Filipos 4:8. Isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, dalisay. At pag nadapa ka, tumayo. Hingi tawad, laban ulit. Kawikan 24:16. Ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Huwag ka susuko. Tropa, tandaan. Ang porn nangako ng kaligayahan, pero ibinigay kahihiyan, kalungkutan at kalayuan kay Lord. Si Jesus nangako ng buhay na ganap. Juan 10:10. At yun ang ibibigay niya kung lalapit ka.